Isa sa reason kung bakit hindi naging effective ang ating Facebook ads is because hindi natin minomonitor yung hook rate ng ating creatives. Itong creatives natin, yung hook rate na tinatawag, dito natin malalaman kung nag-engage ba yung ating audiences or kung nagki-click ba yung ating audiences. Okay? So dito natin malalaman ano ba yung nagiging behavior ng audiences natin once na nakita nila yung ads na ginawa natin. Okay, so dito sa Ads Manager, gagawa tayo ng tinatawag na hook rate formula para malaman nyo kung naging effective ba yung ginawa nating creatives. Okay, so punta tayo sa ating Ads Manager. So ito sample Ads Manager ng isang client. Okay, so dito meron tayong tinatawag dyan na columns. So click nyo lang yung columns and then edit nyo lang yung columns na gusto nyong or presets na gusto nyong edit. For example, dito yung ginagamit naming metrics. So edit natin yan. And then meron kayong makikita dito na all, recently used and custom. So click nyo yung custom and then create custom metric. So click natin yon, create custom metric. Then ang formula ng ating hook rate is 3 seconds video divided by 1,000 impressions. Okay? So kunin natin yung metric dito. Search natin 3 second video plays. And then divided by impressions. So hanapin natin impressions. Yan. And then equals times 100. Sorry. Yan. Times 100 para makuha natin yung percentage. Then lagyan natin to, sabi natin BMM Digital hook rate. Yan. Then click nyo lang to. Pwedeng ikaw lang yung makakita or pwedeng pakita mo rin to sa ibang members nung Ads Manager nyo. Yan. Then pag okay na, click nyo yung create metric and automatically lilitaw na yan dito sa custom metrics mo. So ang gagawin mo lang, i-click mo yan, i-activate mo lang and then hanapin mo yon. Yan, BMM Digital Hook Rate. Pwede mo siyang ilagay sa taas sa bungad nung inyong metrics. Yan. So sa akin, lalagay ko siya sa after the cost per result na metrics. Then alisin ko tong ginawa ko na sa client. So meron na kasi kaming hook rate. Then ito yung ginawa natin na hook rate ngayon. Okay, then click save. Ayan. So now, pwede nyong tignan yung maximum or yung hook rate for this month, for this week, parang ganun, for today. So bahala kayo kung ano yung gustong tignan dyan. So ang gawin nyo lang, silipin nyo lang dyan yung inyong campaign. So under this campaign, yung nirun namin ngayon, we have 22.56% na hook rate. Okay, so yun. Hindi naman siya goods talaga kasi ang ang ideal hook rate talaga dapat nasa 25%. Pero since okay naman yung nagiging results, maganda naman yung takbo ng sales. So hindi namin pinapalitan yung creatives na ginamit namin. Okay? So yun. Yun, pag gagawa naman tayo ng video, so dapat within 3 seconds, okay? So nandun yung hook natin. Okay? So dapat yung hook natin is nakaka-grab tayo ng attention ng audience. Then dapat ma-convince natin sila na panoorin yung video ads natin. Okay? Then the rest of the video, kahit ano naman yan, kung nandiyan na yung mga details, etc. Then sa dulo yung call to action. Ang importante sa una, first 3 seconds, ma-hook agad sila. Okay? Then, ayun, pwede tayong gumamit ng mga callouts para sa hook natin. No? So, pwedeng itong callouts na to is location-based, relationship status, or profession and career. So, itong location-based, for example, gumawa ka ng ads na, or video ads na, ikaw ba ay taga Quezon City, naghahanap ng merienda, for example lang Okay? So, yun yung mga sample of location-based. Meron naman relationship status. So, ikaw ba ay single, naghahanap ng pangregalo para sa sarili.
So, ayun. Yun yung mga something na relationship status na callouts. Then, profession and career. Ito yung madalas na ginagamit ng mga advertisers. I think, napapansin nyo naman. So, ito yung ikaw ba ay entrepreneur, ikaw ba ay business owner na naghahanap to solve your problem sa business mo. Parang ganon. So, yun yung mga klase ng callouts na ganito mga behavior. Okay. So, dapat ang hook natin, mapareact yung makakapanood ng ating video. So, the first 3 seconds, dapat mapareact sila agad. So, ano yung mga reactions na yun? Pwedeng, yes, yan, applicable sa akin yan, di ba? Yes, ako yan. Yung ganon makaka-relate sila. Then, yes, maganda yan, di ba? So, yun yung dapat na ma-hook natin sila. Dapat ganyan yung magiging reaction nila. Okay, then, syempre, aside sa mga hooks, syempre, nandun yung visuals. So, dapat gagamit tayo ng mga attractive visuals. And, paano ba tayo makaka-attract ng magandang visual? Syempre, gagamit tayo ng mga eye-catching colors. So, syempre, aside sa hook, dapat ang goal natin is mapastop yung audience, no? Parang tinatawag na yung stop scrolling ads kung tawagin, di ba? So, yun yung goal natin. Dapat yung hook natin within 3 seconds makita na nila, and at the same time dapat eye-catching yung ating gagawing creatives, no? Okay, so yun, I hope na nakatulong kahit papaano. So ayan, meron tayong training about Meta Ads Creative Hack Optimization. So kung gusto niyo mag-join, ayan, open naman yung registration namin. So ginaganap siya every Saturday and Sunday. Alright?